Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na po tayo? May tatanggalin na sa gobyerno ang mga EPAL. Ito ay matapos maglabas ng Department of Interior and Local Government, DILG, ng anti-EPAL policy. Sa ilalim ng direktibang ito, bawal na ang paglalagay ng pangalan, larawan, simbolo, at kung ano-ano pang paandar o patatandaan ng mga politiko at opisyal sa mga proyekto at dokumento ng pamahalaan. Alam na natin ang ganitong galawan. May ginagawang bagong kalsada o tulay. May makikita kang mukhang nakangiti sa tarpaulin. Kadalasan, mas malaki pa ang mukha ng politiko kaysa sa pangalan ng mismong proyekto. Hindi mo na tuloy alam kung ano ang ipinagmamalaki ng mga opisyal na ito, ang proyektong itinatayo o ang bago nilang anggulo mula sa photoshoot. Kapansin-pansin ding napakabilis ng mga politiko kapag ang usapin ay ang paglalagay ng kanilang pangalan at larawan. Pero kapag ang usapan ay kung kailan matatapos ang proyekto, abay, mukhang tahimik ang lahat. Hindi natin utang na loob sa mga politiko ang anumang serbisyong hatid ng gobyerno at ang mga proyektong pinatutupad nito. Trabaho nila ito. Walang bonus points, walang thank you, tarpaulin, at lalong walang with love, Mayor. At huwag natin kalimutan, pera natin ang gamit sa mga ito. Kung may dapat pasalamatan at mailagay sa mga tarpaulin, mas tama pang sabihin na salamat, taxpayers. Sa mga EPAL, ang dapat sanay simpleng pagtupad sa tungkulin ay nagiging marketing strategy. Isang paraan para magpasikat o magyabang. Ang dapat na serbisyo sa taong bayan nagiging paglalako ng sarili sa publiko. Ang dapat na pananagutan sa bayan na uuwi sa pagpapabango ng pangalan. Nawawala ang tunay na diwa ng panunungkulan, diwa ng pananagutan, diwa ng paglilingkod. Hindi mahalagang malaman ang mga politikong EPAL. Mas mahalagang malaman kung sino-sino ang dapat managot kapag may palpak na proyekto. Sa tulong po ng direktibang ito ng DILG, inaasahang lilinis din ang ating kapaligiran. Sa mga basketball courts, wala nang apelyido ng nakaupong politiko. Sa mga poste ng ilaw, wala nang mga initials ng opisyal. Sa mga tarpaulin, wala na ang malalaking mukha ng politiko. Sa mga ayuda, walang tatak ng logo o larawan ang mga sisidlan na parabagang kampanya. Sa mga permits at papeles, wala nang magkakinlanlan ng sinumang opisyal. At higit sa lahat, wala nang makikitang tarpaulin na nagsasabing mga proyekto ito ni mayor o ni congressman o ni gobernador. Kapanalig una sa lahat, hindi galing sa bulsa nila ang ipinagagawa ng mga ito. Abay, pera po natin yan. Yan ay galing sa ating buwis. Kung tunay na maipapatupad ang ginagawang ito ng DILG ay umaayon sa itinuturo ng simbahan na ang kapangyarihang taglay ng mga opisyal ng gobyerno ay dapat laging nakatuon sa kabutihang panglahat o common good, isang malalim na tema sa Catholic social teaching. Ibig pong sabihin, ang pagkakaroon ng posisyon o kapangyarihan ay hindi lisensya para magpasikat. Pananagutan itong dapat gamitin sa tama, makatarungan at makataong layunin. Paalaala nga sa atin ng Ebanghelyo ni Mateo 20:26, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa kapwa. Kapanalig, ang isang lingkod ay hindi naghahanap ng papuri. Hindi kailangang inansyo ang kanyang trabaho. Hindi siya humihingi ng palakpakan. Ginagawa lamang niya ang tama kahit walang nakapaskil na pangalan o mukha niya o logo. Hindi niya kailangan ang mga ito para patunayan ang sarili. Pero hindi sapat na maglabas lamang ang gobyerno ng direktibang kontra EPAL. Kailangan itong ipatupad ng tuloy-tuloy, pantay-pantay, at walang pinipiling posisyon o apelyido. Hindi dapat ningas gogon, di po ba kapanalig? Baka sa umpisa lang yan, ilang buwan lang yan. Dapat ding panagutin ang mga lalabag. Dahil kung hindi, babalik din ang mga EPAL sa sandaling lumamig ang usapan. Kaya kapanalig, kung ang mga nasa pamahalaan ay tunay na naglilingkod para sa kabutihang panglahat, hindi magiging mahirap
na isang tabi ang pagiging epal. Ang leader na tapat sa tungkulin ay hindi kailangan ipaalam sa mga pinaglilingkuran niya kung sino siya. Sapat nang makita at maramdaman ng taong bayan ang serbisyong kanyang inihahatid. Kapanalig na may magbago na ang punto de vista ng mga politiko. Hindi kayo mga hari, kayo yung mga lingkod at alipin ng sambayanan. Kami nga, ang taong bayan, ang boss nyo. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.